Senator Bato de la Rosa na isahan ng kanyang Holy Spirit? Ibang klaseng guidance daw yata ang naibigay ng Holy Spirit ni Bato de la Rosa sa kanya. Dahil yung inaakala niyang same as dismissed na daw yung ginawa ng Senado na niremand o ibinalik ang articles of impeachment sa House of Representatives ay itinuturing niya ng isang victory. Pero totoo nga ba na parang na-dismiss na rin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kinyayo amin and welcome back to my channel. Marami po ang nadismaya, nagalit sa naging desisyon ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives na marami ang nag-akala tulad ko na parang ano ba to? Nilalaro na lang tayo ng Senado. Pinadribble-dribble na lang tayo. Tapos ganito rin, ibabalik yung articles of impeachment sa House? O di parang na-dismiss na nga yan tulad nga ng nasa isip ni Risa Hontiveros. At sino-sino ba yung mga senador na bumoto para ibalik ang articles sa House? Those who voted in favor: Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, J.V. Ejercito, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Lito Lapid, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Bong Revilla, Tol Tolentino, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, at si Miguel Zubiri. And those who voted against: Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, Coco Pimentel, and Grace Poe. Para sa akin inisip ko kagabi that these senators who voted against ay talagang sila ang makabayan na iniisip nila ay ang taong bayan. At medyo nadismaya ako. Then okay lang yung grupo nila Amy Marcos, mga DDS yan eh. Si Amy, si Bongo, si De La Rosa, yung mag-inang Villar, at si Zubiri. At syempre si Robin Padilla. But on second thought, mukhang nagkamali yata ng thinking itong si Bato de la Rosa na imbis na madismiss yung kaso, ay parang napadali pa daw yata na maitawid ito sa 20th Congress. Yun ang ayaw mangyari ng grupo ni Bato de la Rosa. Ang umabot pa sa 20th Congress yung impeachment trial. So agabi, litong-lito ko. Kasi kung ibabalik yung articles sa House, edi parang na-dismiss na nga yung kaso or delaying tactics na naman. Pero nabasa ko naman yung balita na padadalan daw ng summons itong si Vice President Sara Duterte na kailangan niyang sagutin within 10 days. So paano madidismiss kung padadala ng summons si Vice President? Pakinggan nga po natin yung sinabi ni Senate President Chis Escudero. Dun sa mga dudoso at nagdududa, sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte at nang hindi pa hinuhusgahan ang bagay na ito. Ang ating pinagbotohan, hindi hinusgahan na lumabag ang Kamara sa 1-year ban. Hindi hinusgahan na ayaw na ng ika-20 Kongreso ang impeachment complaint na ito. Kaya nga po tayo magtatanong at mag-i-issue ng order. O hindi ba, malinaw sa sinabi ni Chis Escudero na hindi po terminated o na-dismiss yung kaso. Mapapadali pa nga daw ito at siguradong tatawid sa 20th Congress. Kaya nga biglang nagpumahog itong si Bato de la Rosa dahil akala niya siya ay victorious na. Siya at ang grupo nila mga DDS na ibasura ang impeachment trial ni Vice President. Kung nung unang sinabi ni Bato na dapat i-dismiss yung kasong yan, talagang andun yung kanyang energy. Kailangan i-dismiss yung impeachment trial. Pero nung narinig niya na padadala ng summons si Vice President,
pursuant to Article 7 of the impeachment rules, which provide, upon the presentation of the articles of impeachment and the organization of the Senate, as herein above provided, a writ of summons shall be issued to the person impeached, reciting or incorporating said articles and notifying her to appear before the Senate on a day and at a place to be fixed by the Senate and named in such writ, and to file her answer to the articles of impeachment within a non-extendable period of 10 days from receipt thereof, to which the prosecutors may reply within a non-extendable period of 5 days therefrom, and to stand to and abide by the orders and judgments of the Senate. The court, therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt of the summons and a copy of the complaint, pursuant to Article 7 of the impeachment rules. So ordered. Halos magkanda-gatul-gatul na siya sa pagsasalita. Pakinggan po natin. Bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-i-issue ng summons. Kasi technically wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang articles of impeachment. So wala sa atin. So ano ngayon ang magiging basis? Like for example, magpadala tayo ng sampina kay Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa sampina? That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. O hindi ba, guided daw si Bato de la Rosa ng kanyang Holy Spirit. Hindi kaya yung katabi niya, nakita niyo sa video, yung nakatayo sa tabi niya, hindi kaya yun yung itim na Holy Spirit ni Bato de la Rosa? So ngayon, may nagsasagawa ng rally dahil sa ginawa ng Senado, may mga nagsasalita na labag sa batas ang ginawa ng Senado na ibalik yung articles of impeachment sa House of Representatives. Pero tingnan naman natin ang masasabi ng ilang mga pro-BBM. Unahin ko po itong si Thea Tan. Sabi niya rito sa kanyang article, Senator Ronald Bato de la Rosa, perhaps you were truly guided by the Holy Spirit. But who knew the Holy Spirit had a flair for irony and a taste for divine comedy? Because what you meant as a defense ended up doing the exact opposite, accelerating VP Sara Duterte's impeachment. Let us count the ways. Number 1, the resolution from your office calling for the de facto dismissal of the impeachment never even made it to the Senate floor. Number 2, on Monday, when Senate President Chis Escudero was about to take the oath as presiding officer of the impeachment court, you did not object. You asked for clarification. Your non-objection allowed the impeachment court to begin forming. Number 3, yesterday, you formally moved to dismiss the impeachment case only to be reminded by Senator Joel Villanueva that such a motion could only be entertained once the Senate convenes as the impeachment court. So, what happened next? The senators took their oath. The court was officially convened. Number 4, then your motion to dismiss was amended by Senator Alan Peter Cayetano into a motion to remand. And if the House stands firm on the constitutional validity of the articles and their willingness to prosecute, which they will, ginawa pa nga nilang offering ang articles sa misa, hindi po ba? Then congratulations, your motion just facilitated the smooth crossover
of the impeachment into the 20th Congress. Number 5, because your motion to dismiss was not granted and because the Senate is now a functioning impeachment court, Senate President Chis Escudero has ordered the issuance of the summons to VP Sara. It is being served today. And I believe natanggap na nga po ng OVP yung summons. So yes, Senator Bato, you have been used by divine providence itself. Because if the Holy Spirit does indeed guide you, it seems to have taken the side of the Constitution and the people. Let us not forget, Vox Populi, Vox Dei. So, I don't get you cheering for the 18-5 vote. Then post niya po ni Ronald Bato de la Rosa, 18-5, returned. Thank you, Lord. I am not trained nor equipped for this kind of task, but I am blessed with a clean heart and a fighting spirit that won't stop. So blessed to be guided by the Holy Spirit. Basahin naman natin yung sinabi ng isa pang pro-BBM na si Mami Peng. Dahil halos pareho po sila ng opinyon ni Thea Tan. Sabi po sa sulat ni Mami Peng, tuso man ang matching, nalalamangan pa din. Ito po ang kanyang personal na pagsusuri sa naging takbo ng proseso. Ang kanyang full analysis. Maraming nag-akala na na-delay, na-freeze o halos wala ng pag-asa ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sa katunayan, agad pa ngang nagdiwang ang ilang DDS at Duterte supporters matapos makita ang pagbabalik umano ng impeachment sa House. Pero sa mas malalim na pagsusuri sa galawan sa Senado, malinaw na dahan-dahan pero sistematikong nilaro ni Senate President Chis Escudero ang proseso para maitawid ang impeachment sa 20th Congress, kung saan doon na magaganap ang tunay na labanan. Nang isumite ng House of Representatives ang articles of impeachment, agad na nagkaroon ng galaw ang Duterte Bloc. Si Senador Bato de la Rosa mismo ang nag-motion na pagbotohan agad ng Senado kung tatanggapin o i-dismiss ang kaso. Sa simpleng salita, si Bato ang naging trigger kung bakit tuluyang umarangkada ang proseso ng impeachment court. Sa halip na maprotektahan ang kampo nila, lalo pa niyang naitulak ang proseso para hindi na mapigilan. Dito pumasok ang naging mahalagang papel ni Senador Joel Villanueva na nagpunto sa plenaryo na bago pagbigyan ang motion ni Bato, kinakailangang i-convene muna ang Senado bilang impeachment court. Hindi maaaring basta magdesisyon ang Senado na parang ordinaryong sesyon lamang sapagkat ang usapin ay impeachment na may takdang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Agad itong sinundan ng matalinong galaw ni Chis Escudero. Hindi niya pinayagan na ang Senado ay magdesisyon bilang ordinaryong legislative body. Imbis na pagbotohan agad ang motion, pinatawag niya ang mga senador upang manumpa bilang mga hukom ng impeachment court. Sa ganitong paraan, na-activate ang constitutional mandate ng Senado na umupo bilang impeachment court. Hindi na pwedeng pagbotohan bilang regular na Senado kung tatanggapin ang kaso, kundi kailangan dumaan sa proseso ng paglilitis. Dito na-trap ang Duterte Bloc. Wala na silang sapat na mekanismo para gamitin ang political majority para basta na lamang ibasura ang kaso. Matapos ang agarang convening, dito naman pumasok si Senador Alan Peter Cayetano na ginamit ang kanyang legal na diskarte upang ayusin ang naging sitwasyon. Ipinaliwanag niya na wala namang malinaw na rule ang Senado na nagsasabing maaari nilang i-dismiss ang impeachment bago pa man magsimula ang paglilitis. Kaya't kung may dismissal man, ito ay dapat idaan sa trial proper at hindi sa simpleng botohan.
Sa ganitong paraan, na ilagay ang impeachment court sa tamang legal na proseso at hindi naging kontrobersyal ang pagharang sa motion ni Bato. Maging sinadya man o hindi ng dalawa, malaki rin ang naging papel ni na Joel Villanueva at Cayetano sa pag-straighten ng direksyon ng proseso. Dahil sa kanilang mga pahayag at interbensyon, tuluyang nailagay ang impeachment court sa tamang landas na ayon sa Constitution. Sumunod na galaw ay mas lalong teknikal pero malinis. Ginamit ni Cheese ang konsepto ng interparliamentary courtesy at sinabihan ang House na magbigay ng paliwanag kaugnay ng ilang procedural matters. Sa papel, parang binalik sa House, pero sa katotohanan, hindi na-suspend ang impeachment. Nagbigay lang ng pagkakataon ang Senado na sumagot ang House para linawin ang ilang bagay pero hindi nito pinatigil ang proseso. Kasabay nito, nagpalabas si Cheese ng writ of summons laban kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, kahit may paliwanag na hinihintay mula sa House, tuloy pa rin ang pagtakbo ng impeachment sa Senado. Hindi nahinto, hindi na-reset, at hindi na-freeze ang proseso. Sa personal na pagsusuri ni Mami Ping, sabi niya, dapat ko ring sabihin na in fairness kay Cheese Escudero, maayos at malinis ang pagkakadisiplina niya sa paghawak ng impeachment process. Hindi niya kinontra ng diretso ang Duterte Bloc na maaaring magdulot ng kaguluhan o propaganda laban sa Senado. Sa halip, nilaro niya ng tama ang mga legal at procedural na galaw para hindi masabing pinulitika. Pero tuloy pa rin ang pag-ikot ng impeachment. Ngayon, malinaw na ang direksyon. Wala ng technical barrier sa pagdinig ng impeachment case sa 20th Congress. Sa pagbubukas ng Senado sa Hulyo, magsisimula na ang totoong labanan. Wala nang lusot sa procedural delay. Wala nang shortcut na dismissal. Impeachment trial na ang susunod. At ang pinakatamang pagtingin dito, tusuman ang matching na lalamangan pa din. Alam ko rin na malamang ay may iba't ibang opinyon at pananaw ang bawat isa sa mga kaganapang ito. May kanya-kanya tayong pagbasa sa mga nangyayari. Pero sa kabila ng lahat, sana ay manatili tayong kalmado, mapayapa at patuloy na igalang ang legal na proseso ng ating saligang batas. Sa tingin ninyo, may punto ba si Tea Tan at si Mami Ping? So nung nabasa ko tong opinion ng dalawang ito, abay mukhang tama nga naman. Parang yung mga senador na bumoto para ibalik yung articles of impeachment, nilaro nila ang Duterte Bloc. Na akala ng grupo ni Amy Marcos ay parang na-dismiss na yung kaso. Kaya tuwang-tuwa si Senator Bato de la Rosa. Kaya nagulat sila itong Duterte Bloc nung ipinag-utos ni Cheese Escudero na padadalan ng summons si Vice President Sara Duterte na natanggap na ng OVP. So, sa tingin ninyo, parang na-dismiss na nga ba ang kaso? O napadali pa at sigurado pang aabot sa 20th Congress? Pero siyempre, magbantay pa rin po tayo. Dahil ko ako, ditong-dito na ako sa ginagawa ng Senado. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.